talaga Tita Annabel Rama. Ito nga pong podcast na to ay talagang gusto ko lang patawanin din kayo kasi napanood ko yung interview kay Tita Annabel. Rufa Gutierrez, especially binalik-balikan ko yung IG post niya kasi kamakailan ito yan during the FIBA po dito sa atin na meron pa rin naman tayong mga balita no na kahit may separate episode tayo doon, pero nakakatawa lang din kasi yung yung naging kwento ni Rufa Gutierrez na nagulat sila. Inimbitahan kasi sila ng mag-asawang dating senador Manny Pacquiao at ni Jinky sa kanilang mansyon, sa kanilang bilyones na halagang mansyon dyan sa Forbes Park, Makati. Nila sinama ako ng isang kaibigang senador at malulula ka talaga sa ganda. So anyway, nagpunta sila doon para manood sila nung game ng FIBA, yung Philippines, kasi masarap nga naman na syempre sa mahal ng ticket, siguro binigyan man sila ng ticket ay hindi sila komportable doon sa magandang upuan, ganyan. And dahil sa imbitasyon nga ni Manny na alam na natin na mahilig din sa basketball at meron nga siyang pinatatakbong Maharlika Basketball League or MBL, masasabi mo talagang big sports supporter natin ang ating pambansang kamao na tinatawag at mahilig talaga sa sports na naging senador at magpagka-presidente. So, sayang nga kasi kung siguro naging presidente siya, ang ganda siguro ng sports program natin. So, anyway, hindi na yan that's beside the point. Pinag-uusapan kasi dito na magkasama si Rufa, kasama niyo yung kanyang daughter na si Venice Bectas, and ang kanyang nanay na si Tita Annabel Rama. Nasurpresa sila kasi nung doon na nga sila naglilibang sila, biglang naging chaotic ang pagka-describe ni Rufa doon sa naging mga eksena dahil biglang dumating itong sikat na player ng NBA na si Klay Thompson. Correct. Klay Thompson, pati na si Kevon Looney na mga player po ito ng Golden State Warriors. Di ba? Casual na dumating doon sa tahanan dahil inimbita ni Manny Pacquiao kasi big fan pala itong si Klay Thompson ng isang Manny Pacquiao pagdating sa boxing. Fan na fan din yung feeling niya. Kasi di ba meron pa nga ako naalalang isang coach naman ng isang koponan France, sa bansang France ba yun or what? Na talagang nagpahayag siya na gusto niyang makilala. Kasi nga po dito sa among the 32 countries na naglalaro sa FIBA na kanya-kanyang bracket, ilang bansa din yung mga ibang nationalities din ang nandito sa Philippines na dumayo at naglalaro din. 'Di ba? Nandun nga tayo sa isang bracket na hindi man lang tayo nanalo kahit isa. Nanalo tayo during the classification round na tinalo natin si China. But anyway, na-podcast na namin yon. Nakakatuwa itong papamilyang ito kasi lalo na si Tita Annabel, alam ko na ba si Tita Annabel, hindi naman talaga mahilig yun sa mga basketball Pwede ko pa sabihin, mahilig siya sa boxing bilang kaibigan siyang matalik ni na Manny Pacquiao. At madalas natin siyang, kung hindi man lagi, napapanood or nakikita na live na pinanonood ang mga laban ni Pacquiao sa abroad, di ba? So, nakakatawa siguro yung eksena na kung kilala natin si Tita Annabel, kung kilala natin ang kanyang pagiging Bisaya, kung kilala na natin ang pagiging maingay niya sa showbiz, at si Rufa din naman kilala na nating babaeng bakla din. Siguro talaga riot talaga yung naging enkwentro nila, lalo pat sinabi ni Rufa dun sa kanyang post na ang pinaka natuwa sa nakita niya bukod sa kanyang nanay ay ang kanyang anak na si Venice kasi malaki pala ang pagkaka-crush nito dito kay Klay Thompson na nandito nga sa bansa na bukod sa FIBA, meron silang i-shoot na may mga event sila na sa isang sportswear brand na gagawin nila dito sa i-shoot nila or ipo-promote nila dito sa bansa. So ang ganda ng mga ganung eksena kasi noong mga panahon namin or panahon ko na nagko-cover ako ng mga related sports event or basketball personalities na NBA na dumadayo dito, talagang big deal yan. Nung araw talagang
dadayuhin mo, alam mo yon, isang NBA player lang na starstruck na tayong lahat. Ngayon kasi, ngayong mga dekadang ito, 2023 na, naging common occurrence na lang yung occurrence na naging common na lang yung naging Bisaya. Naging common na lang yung nakakakita tayo o nakakahalubilo natin ng ganun ka mas intimate ba yung mga kilalang personalidad sa mundo ng sports na nandito at dumadayo sa Philippines, na kilala na nila ang Philippines. Nakakatuwa. Isa yun sa mga bagay siguro sa sports development natin or paglago ng sari-saring sports, not just basketball but even volleyball, boxing at mga iba pang mga sports sa Philippines na talaga namang umaarangkada din po tayo. Nakakatuwa na dahil sa pagkilala, dahil na rin sa mga nagawa in the past, dito mga naging sports heroes natin at mga legends. Ito yung minamana nitong mga tao ngayon sa panahon na yun, na kahit si Tita Annabel, sige, sino yan dong, papicture na din ako yan dong. Nakakatuwa lang. So, anong tawag dito? Yung pagbisita na yan, alam natin na marami pang mga ibang kilalang sports personalities na matutuwa at dadayo pa rin dito hanggang, alam mo yon, ang mga Pilipino ay ganyan ka-warm, ganyan ka-hospitable na tinatanggap ito. At sabi nga natin, ang dami na rin nating mga kakilalang or nakikilalang mga sports personalities na may mga nanahaluan yung pagiging Filipino nila at umaarangkada sila sa iba't ibang larangan, di ba? Kasi dito sa Philippines talaga, sikat ka pag nasa showbiz ka, pag nasa kontesera ka, beauty pageant, ganyan ka, especially Miss Universe, di ba? And of course, pag nasa mundo ka rin ng sports, yung politika, wag natin pag-usapan niya kasi baka masira lang ang aking mood. Gusto kong pasalamatan ang mga sponsors po natin. Naaliw lang ako dito sa napanood kong to at nabasa ko to kasi typical na mga Gutierrez, lalo na si Tita Annabel Rufo Gutierrez, Senator Manny Pacquiao, Jinky Pacquiao at yung mga nagulat din doon sa mansyon na I'm sure kinalugod ng mga dumayo doon. Kasi 'di ba, nung huli natin binilita si Manny, naalala ko pa, naging parang guide naging tour guide ditong si Ryan Bang na sinamahan niya yung mga producer at mga bida doon sa isang Korean show, 'di ba? Na nag-shoot doon sa bahay ni Manny o yung Running Man, 'di ba? Yung sa bahay ni Manny Pacquiao. So parang ganoon lang. At hindi natin kinahihiyayang, pinagdarangal na proud natin niya kasi si Manny Pacquiao bilang, alam mo, isa sa mga sports heroes, legends natin na talaga namang ang layo na narating sa buhay. Pinapakita lang niya, hindi lang yung siguro ganda ng pamamahay niya, yung gara, yung pagiging engrande, kundi yung pagiging Pilipino talaga na tumatanggap ng mga ganong klaseng bisita. At hindi yung pinagdadamot sa atin dahil sinishare nila yan sa kanilang mga social media accounts. So, gaya namin. Sponsors namin, maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Thank you very much.